guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog nga naman kasi ang bali-balita at exclusive na pinag-uusapan ngayon. Diyos ko, Catherine Bernardo, dapat kasi deleted na niya yung mga posts about kay ex niya sa IG para tapos na. Yan kasi ang pinag-uusapan kung bakit nga naman kasi nagkakaroon ng rason ang iba't ibang mga tao. Lalong-lalo na kung talagang burado na sa puso't isipan ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla, lalong-lalo na dinedma ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo noong siya ay nagpaparamdam. Hanggang ngayon kasi nagpaparamdam pa rin si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Lalong-lalo na yung paboritong ipaluto ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla, yun pa rin ang kinakain ni Catherine Bernardo. Lalong-lalo na kasi niyaya pa ni Catherine Bernardo si Mayor Mark Alcala sa Japanese restaurant sa mga paborito ni Daniel Padilla. Kita nyo naman ha, #1 paboritong pagkain ni Daniel Padilla sa mga Japanese restaurant. Pero kitang-kita nyo naman ha, nag-date doon si Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Sino ang nasa isipan ni Catherine Bernardo? Hindi naman si Mayor Daniel Padilla pa rin. At lalong-lalo na, siyempre, ganito pa yan ang naging eksena last January, di ba? 2025. Noong alam na natin na spotted na sina Alden Richard at Catherine Bernardo. Ganito naman ang eksena. Nalaman natin na nag-date din si Alden Richard at Catherine Bernardo sa Japanese restaurant din. Sino ang nasa isipan ni Catherine Bernardo? Si Alden Richard ba o si Daniel Padilla? Si Daniel Padilla pa rin yun. Kasi alam niyo naman kasi, si Daniel Padilla, paboritong-paborito niya ang mga Japanese restaurant. Kung mapapansin ninyo, lahat ng mga picture na Daniel Padilla at Catherine Bernardo kapag sila ay nagde-date, laging Japanese restaurant niya. Kaya nga naman kasi, kung mapapansin ninyo, lahat ng mga spotted na nangyayari kay Catherine Bernardo ang nasa isipan niya at nasa puso niya, kahit hindi man yan magsalita, alam na natin ang ibig sabihin. Kung sino talaga ang nasa isipan niya at kung sino talaga ang bukang bibig ng kanyang puso. Lalong-lalo na kasi, ayon kay Christopher Min, si Catherine Bernardo daw nagayang uminom kasama ang kanyang mga barkada. At siyempre, may bulong-bulungan na nakapagsalta si Catherine Bernardo na si Daniel Padilla ang kanyang tunay na minamahal. Siyempre, may kasamang luha ng pag-ibig na talagang nasasabi ng kaibigan niya na talagang mahal ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Hindi naman siguro luluha si Catherine Bernardo kung hindi niya talaga mahal si Daniel Padilla. At ganito naman ang eksena dahil sa mga reaksyon ng iba't ibang mga netizens at mga susuwerang kapitbahay. Lasing lang kasi yan, kaya daw nakakapagsalita patungkol sa kanyang ex na si Daniel Padilla. Subalit noon September 2023, lasing din naman kasi si Daniel Padilla. Kung nababalitaan ninyo, laging umiinom si Daniel Padilla at lagi siyang pumupunta umano sa bahay ni Catherine Bernardo para umingi ng tawad. Kaso nga lang kasi, yung puso ni Catherine Bernardo naging matigas na, kaya ayaw niyang patawarin umano si Daniel Padilla sa lahat ng kanyang pagkakamali. Lalong-lalo na kasi sinisigaw ng karamihan. Ayon sa kanila, wow, mas marunong pa kayo kung si Daniel ang sinisigaw ng puso niya. Siyempre, di pa naman kasi burado lahat ng mga alaala ng Katniel. Lalong-lalo na, merong studio si Catherine Bernardo na nakalagay doon ang mga larawan ng Katniel. Hanggang ngayon, nandoon pa rin ang mga larawan nila. Kung talagang burado na si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo, bakit niya aayaan na nakadikit pa rin ang mga alaala ng Katniel? Kita niyo naman
Dati nalaman natin, yung mga regalong ibinigay ni Daniel Padilla, nilagay nila sa bodega. Pero bakit sinusuot ni Catherine Bernardo ngayon? Bakit siya nagpaparamdam ng paulit-ulit kay Daniel Padilla? Kaya nga naman kasi naniniwala tayo na talagang si Mayor Mark Alcala at Catherine Bernardo wala pa talagang closure. Hindi pa talaga sinagot yan ni Catherine Bernardo. Naniniwala tayo na magkakabalikan yan. Ang ending dito, meron pang talagang pagmamahalan sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nauunawaan natin ang ginagawa ng ABS-CBN. Mamaya, pag-uusapan natin ang mga lilinaw sa atin ng ABS-CBN na dapat din ninyong malaman kung ano ang pasabog nila patungkol umano kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla na laging pinag-uusapan sa social media kung bakit hindi mamatay. Papaano nga naman kasi merong pasabog ang ABS-CBN sa throwback movie at teleserye ng Katniel. Siyempre alam niyo naman siguro, ang survey ang kinukuha nila kung sakasakaling pabor pa ba sila na magkaroon ng love team. Siyempre pasabog yan ayon sa balita. Kung sakasakali daw magkaroon ng love team at comeback ang Katniel, mas malupitan daw ang comeback. Kasi kita niyo naman kasi ang nangyari sa Katden, di ba? Sa kanilang pagbabalik, lalong-lalo na 11 days pa lang, 1.06 billion kaagad ang nasabing earnings nila. At siyempre, ang malupitan pa dito, yung one day, 84 million kaagad. Pero ang inaabol lang nila, ang expect natin ay 50 million lang. Pero triple ang nangyari. Kaya nagsisitalon si Catherine Bernardo at Alden Richard at sigawan ng sigawan dahil sa pagkapanalo at tinalo nila ang unang movie nila na nakasungkit ng first day na 34 million. Ganon katindi ang comeback ng Katden. Kaya ganun din ang sinasabi umano ng bali-balita kapag nagkaroon ng comeback ang Katniel Reunion movie.